So, magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. Itong video na to is about to sa strong independent women. Ano ba talaga purpose na itong strong independent women? Ang meaning nito ay simple lang. Independent to sa mga normit pangit. Ibig sabihin, yung mating strategies nilang masusunod. Alpha fox, beta box. Pero yung beta box na yan ay high tier normie pa rin yan or normie na mas maraming pakinabang, silbidor, maraming pera, tapos simpa. Tsaka yan, yung mga yung mga lalaki na pumatol sa single mother, matic ano yan, beta box yan. Para masolve nila yung issue nila, yung reproductive issue nila para makaprocreate sila. Willing silang maging stepdad. Yung beta box yan kasi wala talaga silang option. Although meron silang pera tsaka serbisyo, yun na lang talaga magagawa nila kasi hindi nila matiis yung biological urges or desire na makareproduce. So, mabalik tayo dyan sa strong independent women na yan. Yun lang naman purpose niyan eh. Kasi dati, di ba, nagagamit na bribe yan. Walang trabaho mga lalaki, tapos, walang trabaho mga babae, tapos wala pa sila ganong opportunity. Ibig sabihin ng opportunity, yung mga limitado lang trabaho nilang nagagawa sa lipunan. Ngayon nga, shikonomi na eh. Halos lahat na, di ba? 50-50 na nga eh. Kaya nga yung challenge ko sa inyo, wala naman nagko-comment dito. Sinabi ko sa inyo, sumakay kayo sa mga MRT, public utility jeep, tapos bus. Pansinin nyo, 50-50 na yan. Depende pa rin sa oras kasi merong time na maraming lalaki kasi yung construction worker, alam mo yung yung oras ng uwian nila. So, malamang mas maraming lalaki kasi construction worker. Pero pag office hours, promise, 50-50 na yan. Puro talaga, babae, ang dami. Sa mga yan yun eh. Hindi, kasi, di ba, sinasabi ko na sa inyo yan, yung traditional role is base lang yan sa survival. Kasi nga, yung babae, dependent pa. Ngayon, strong na sila. Independent women. So, ang totoong meaning nun is independent na sila sa simp. Tsaka yung mga independent dyan sa mga nanliligaw na mababa ang value. Independent na sila sa mga normie na simp. Yan, kagaya ng libre ng Wolfgang, 20 mil. Sure, papatusin nila yon 20 mil eh, libre. Walang commitment. Wala pang SEX. Papayag talaga yung babae nun. Kasi syempre, opportunity yun na makakain ng mamahalin. So, yan yung niyan, di ba? May sinabi nga si Rollo Tomasi. Yung babae is nagmamahal opportunistically. Tapos, yung lalaki is ideally. Ibig sabihin ng ideally sa mga yung ideal niya na love na, kuwari, pag minahal ko tong babae na to, babalikan ako ng ganyan. Which is hindi naman ganun. Yung babae kasi opportunistically. Which is nakawired yan sa hypergamous nature nila. Kaya tama yung Brefolds law eh. Walang magiging relasyon kung hindi masusunod yung terms and condition ng babae, which is yung hypergamous nature nila na dual mating strategies na alpha fox, beta box, alpha seed, beta needs. So yan, kung lahat ng mga nasa relasyon ngayon na lalaki, dyan lang magfo-fall sa dalawa na yan. Paulit-ulit ko na sinasabi yan. Marami pa rin ibang mga nagko-comment na bakit ganyan pumatol sa pangit. Nakalimutan nila yung serbisyo side. Nakalimutan nila yung serbisyo side or yung entertainment na side o pagiging simp tsaka yung companionship side na which is yun naman din talaga yung main purpose ng mga babae na kupas na. Tandaan mo, kupas na. Walang mamimili na 18 to 25 na
Sure, merong pipili na 18 to 25 na babae sa mga average or kahit pa sabihin natin pangit, pero yung treatment ang basehan dito black pill to Huwag kayong delusion. Ang inaano natin, ang treatment is base sa looks mo. So yung mga nag-aano dyan, biruin mo, yung mga ibang lalaki, nagpapayaman pa. Kunwari lang nila yun, sinasabi nila yun, para raw sa sarili nila yun. Yung self-improvement bullshit na yan. Hindi naman ako naniniwala dyan, self-improvement na yan. Siyempre, ano pang purpose ng self-improvement na yun? Siyempre, para ma-solve mo yung reproduction mo na issue. Para makaprocreate ka. Which is lahat naman ng living species, yan talaga yung main goal bago sila mamatay. Kaya yung mahirap talaga labanan yung biology na yan. Kahit naman ako kahit ako sabihin ko, parang ayoko na mag-girlfriend or Sinasabi nyo lang yan dahil wala pa kayo sa point na parang pero yung biological urge talaga, mahirap talaga siya i-combat, promise. Lalo na pagka mataas yung testosterone mo. Mahirap talaga siya labanan. Tsaka yung subconsciousness din ng tao. Yung cells mo, DNA mo, yung genes mo, want talaga mag-procreate. Yun talaga yung main purpose ng life. Kaya nga dalawa lang mating strategies ng babae. Once nakipagrelasyon ka sa babae is siya mas maraming benefits kaysa sa'yo. Kasi nga sa Brayford's Law, terms and conditions niya. Ang ano mo lang talaga, ang panalo mo na lang talaga is wag ka makipagrelasyon. Wag ka na lang talaga makipagrelasyon. Merong iba kasi mga lalaki sinasabi, ayoko na talaga makipagrelasyon. Pero deep inside, yung biological urge nila is nandun pa rin naman talaga. Na gusto talaga nila ma-solve yung reproductive issue nila. Oo, nangingibabaw yung logical side, pero madali na lang yan pagka siguro mga nasa 40 ka na, 50, kasi bababa na yung hormones mo niyan. Pero pag nasa prime age ka, mahirap labanan yan. Kuwari nasa 20 ka hanggang 40. Medyo mahirap labanan yan kasi gusto mo lang talaga o kahit na sabihin natin hindi reproduction. Yung, di ba nga, no man is an island, interdependent talaga tayo, sociable creature din tayo. So, kailangan natin ng, companionship kahit papaano. So, yung ibang mga lalaki, kahit na ayaw nila mag-anak, pero yung longingness ng may kasama na babae, iba pa rin talaga. Which is, dinidikta pa rin ng, ng ego mo, dinidikta ng subconsciousness mo, dinidikta rin ng genes mo, DNA mo. Kasi in the end naman talaga dun din mag-e-ending reproduction pa rin. So yung strong independent women na yan, gagawin talaga nila yung best strategies nila para maka-secure ng alpha seed. Para matali yung pinaka-pogi. Kaya willing na talaga sila mag-share. Kaya nga 'di ba yung mga lalo na yung mga pangit. Promise yung mga pangit talagang gustong-gusto talaga nila yung mga super pogi. Kaya nagtatrabaho sila para makadagit nga na may itsura. Or kahit hindi nila sa level na yon, at least above sa level nila na 2, at least 2. Kuwari 3 sila, 5 yung makukuha nila. O kuwari 5 yung babae, 7 yung makukuha nila. Which is gano'n naman talaga yung hypergamy. Habang tumatanda na sila, nag-iiba yung strategies nila. Kaya nga sinabi ko, yung basehan nyo yung age ng babae. Siyempre, pagka tumatanda na sila, may competition yan. Ang competition nila, yung mga mas bata sa kanila. Yung mga pogi nila na dating nakaka-sex is ayaw na sa kanila. Kasi yung mga pogi, ang shoot ng pogi, mga bata. Na karamihan din naman ng mga pogi sa Pilipinas, mga normie lang din naman, average. 'Di ba may mga, alam mo na yung mga tumatandang babae, mas tumataas standards niyan, mas marami na rin traumas, emotional baggage. So, mas mahirap sila makarelasyon, mas mataas standards sila kaysa bata. Yung bata kasi, yung hormones talaga nila nangingibabaw. Mas naglilin towards talaga sa alpha seed.
which is yun talaga yung prime age ng both men and women. Kasi yun yung ideally na makaka-produce ka ng healthy offspring, walang sakit, walang kondisyon. So, kaya yun. Di ba nga sa last video ko, di ba sinabi ko, ang totoong value na lalaki is hindi sa pera, kundi sa na offspring na maproproduce mo. Biruin mo, the fuck yung mga normies, sila koy-koy. Yung mga iba pang rapper dyan na below average yung muka or average. The fact na ginagawa nila yon na magpapakatag, tapos sabay pumorma na malupit, tapos gumawa ng podcast na puro ka bullshitan. Kaya nga netong last na podcast ni Koy Koy, hindi ko na pinapanood eh. Hindi na ako nakikinig yung apat. Kasi nakita ko na yung pattern eh. Doon lang talaga iikot sa high value man na bullshit eh. Na hindi naman talaga totoo. Ang gusto lang naman talaga ng babae, pogi eh. Nagbabago na lang yan pag yung age nila. Tsaka sa priority. Siyempre, pag super hirap ng babae, although pogi naman talaga gusto niyan, yung kuwari 18 to 25 yung babae, pogi naman talaga gusto niyan eh. Tapos, pag meron nakita kayo na nagsettle yan dun sa AFAM, malamang pera na yun, priority niya. Kasi salat siya eh. Ibig sabihin, mahirap yung babae na yun. Or single mother. Maaga siya na knock up. Yun lang naman yun eh. Ayaw i-digest ng mga ibang tao dito yung alpha fox, beta fox na dual mating strategies na babae, which is wired talaga sa hypergamous. Ang hypergamous is dating up. Socioeconomic ladder, dating up sa looks, sa genetic, sa yan, best genetic possible na ma-attract ng babae. So, yun lang naman yun eh, yung hypergamous nature nila. Kaya nga, once na ipagrelasyon ka sa babae, kakategorize mo na lang sarili mo kung sa alpha fox ka ba or sa beta fox. Malalaman mo naman yan sa treatment eh. Kagaya may nag-comment dito. Sabi, yung kaibigan ko, average ako, yung kaibigan ko, pogi. Ako pinag-condom, yung kaibigan ko, hindi. Totoo yan, naranasan ko yan. Alam mo yun, naka-divergenize sa akin, 27 years old. At that time, 21 ako noon. Hindi ako nag-condom noon, pumayag siya. One night stand yun sa bar na pick up namin. Tapos yung isa, may kasama siyang 19 years old na babae. Tinira yun ng 28 na kaibigan ko. Pinsan ng kaibigan ko kasi siya yung may kotse. So, ginamit namin yung kotse para madala sa bahay yung dalawa na nakasayaw namin sa bar. So, yung babae na yun, yung 19, pinakondom yung 28 na lalaki, na pinsan ng kaibigan ko. So, nagpapatunay din ako dyan sa sinabi nung nag-ano na yun, yung nag-comment na totoo yan, na pagkapangit yung lalaki or average, na yun yung pinaka-best niya. Kasi yung hypergamous niyan, syempre nakukumpara kami dalawa. Ito pa twist na ito, di ba? Nakatapos na ako dun sa 27 na yun. Yung 27 na babae na yun, may German na boyfriend yun eh. May German na boyfriend yun. Tapos, after nun, yung 19 years old, lumapit din sa akin, hinalikan ako. Syempre, nakakommit na siya dun sa 28 na lalaki, 28 na taong gulang na lalaki. Yung pinsan ng kaibigan ko. So, parang, parang nagsisi siya na nagpatira siya doon. Kasi, ginawa ng babae, nalik-halikan niya ako. Tapos sabay, kinagat-kagat niya ako, nang gigil siya sa akin. Kasi promise, nung prime ko, mukha talaga akong, alam mo yung golden retriever. Tapos yung mata ko pa na parang matalas, parang hunter eyes. Pucha, para talaga akong golden retriever nung prime age ko. Kung makikita nyo ako nun. Actually, na-post ko na yun yung picture ko eh. Na makapal pa yung buhok ko nun. Tapos yung mata ko talagang hunter eyes na golden retriever. Kaya parang nagsisi yung 19 years old na yun na nagpatira siya dun sa na yun. Dun sa 28 anyos na lalaki na yun. Tapos kinagat-kagat niya ako. Kaya pag uwi ko ng bahay, nakita ng nanay ko, sabi namuta ka, no? Sabi sa akin. Tahimik na lang ako. Kasi alam din naman ng mga babae yan eh.
So yun nga, yung strong independent women na yan, nagtatrabaho na sila, gagawin talaga nila yung best nila talaga para wag lang mapunta sa normie na minimum wage earner, tsaka below average. Kasi usually naman ang normie, minimum wage earner eh. Ano ba kinikita niyan? 20 hanggang 25 mil kada buwan. Kulang yan, ako. Lalo na pag nagkaanak na kayo, naku, kulang yan. Kaya pinipilit talaga nila magtrabaho, tsaka para talaga makadagit sila ng ano talaga, na may itsura na kahit minimum wage earner. Usually kasi sa Pilipinas, aminado rin ako dyan eh, maraming pogi sa Pilipinas din na ano, na minimum wage earner lang din. Kasi nga, usually ng mga ibang pogi is ayaw talaga mag-aral. So talagang magiging trabaho mo niyan. Sales boy ka sa supermarket, sa mga SM store, ganyan. Or ahente ka ng mga condominium. Yan, usually mga pogi nandyan eh. Ahente ng condominium. Tapos yung mga front row na yan, yung mga networking. Diyan yung mga ano, modeling. Tapos yung mga, yan, yung modeling na freelance photography, freelance yan. Yan yung mga trabaho ng mga pogi na minimum wage earner. Kaya, yan yung sinasabi ko na ano, yung strong independent women na yan is talagang independent na sila. Ayaw na nila yung traditional role. Hindi na mapapang-bribe yan ng mga normie tsaka below average. Yung ano. Kasi dati, di ba, dependent sila. So, wala talaga silang choice. So, ang mangyayari na lang, which is dahil sa Pilipinas pa nga rin tayo, is may nagsisettle pa rin naman talaga sa beta box na normie. Kasi nga, kung lahat sila maglilin toward sa pogi, which is maraming option at napaka-onti lang nila, onti lang ng pogi, is maraming masisingle talaga na babae. Which is yun yung na-predict nung Morgan Stanley na study. By 2030, 45% ng babae magiging single, including na yung single mother. Pero mas malamang doon, mas marami single mother. Kasi sa Amerika nga, 45% single mother sa wedlock. So, mataas din sa ibang bansa yung mga single mother. So, yung paglilin toward sa looks na yan, hindi nahuhuli Pilipinas. Kasi, Pilipinas, meron tayong 14 ata or 19 million na single mother. Pucha, ang dami nun ah. Kaya na niyang i-occupy yung buong Metro Manila. Single mother to ha, itong pinag-uusapan natin ha. Ang age bracket nito, malamang 18 hanggang 45. So, yan yung pinag-uusapan natin yung ano na yan yung age bracket na yan ng mga single mother. So, totoo nga yung Morgan Stanley. Globally yan. Tsaka yung study rin dati na all throughout history is 45% lang ng lalaki ang naka-reproduce compared sa 89% ng babae. Which is, nangyayari rin siya ngayon. Mas lumala pa nga kasi tumaas yung single mother eh. Global ito ha. Kala ko kasi sa Pilipinas lang eh. Sabay nakinig ako nung ano ni Rolo Tomasi. Pati rin pala sa Amerika maraming na-knock up din pala. So, sino ba yung mga naka-knock up dun? Eh, dating up na tayo. Social media age na eh. Tapos, karamihan pa ng babae may Christian Grey, Alpha Widow Syndrome, or Jungkook, or kung ano pa mang Korean novela na napapanood nila, which is yun yung parang fantasy nila sa utak nila. Totoo yan eh. Totoo yung ano yung Alpha Widow na yan eh. Yan yung parang bago pa nila mapili yung pinili nilang lalaki, may ideal na talaga sila na lalaki sa utak nila. Which is, ganun din naman tayo lalaki. Ako ayoko ng bug eyes, ayoko ng masyado manipis yung mukha. Tsaka ayoko nung manipis din yung lips kasi mukhang alien sa akin yun. So pagka ganun yung mukha ng babae, ayoko rin. Salamat na lang talaga ako dahil mga naging ex ko, hindi ganun. Kaya nga, minsan, totoo tong commonality. Yung ma-attract mo is medyo hawig mo. So yung magkakagusto sa'yo is gusto mo rin. Kasi sila namimili.
Yung babae kasi pag namili yan, oo, gusto nga nila yung super pogi na ano, na version nila, parang ganun. Parang yung version nila na super pogi. Parang ganun yung gusto nila na ano, na kaya nga karamihan nagkakatuluyan magkahawig eh. Pero usually, hangga't maaari, kung may super, mas angat pa dun sa kahawig nila, magpapatira yan talaga. Diyan talaga ako naniniwala, marami na akong patistigo niyan na ano, na yung Alpha Fox talaga. Kaya nga maraming mga videos na 13 years of marriage, sinayang lang sa 15 minutos na na parausan. Yung parang mga ganon, 'di ba? Sa Tulfo rin, merong ganyan, yung mga seaman na na nagbibigay-bigay ng bahay at lupa, tapos kung ano-ano pa, beta box 'yun. Tapos dito sa ano, may ini-entertain 'yun. Tsaka yung desire ng babae, biological yan, genetic determinism yan. Nalalaman ko yan sa katrabaho ko eh. Kesyo yung mga single na nakatrabaho ko or may asawa, naglalas pa rin talaga sa may good looking na lalaki. Eh nagkataon na, hindi ko naman sinasabi na super good looking ako, pero ako yung nangingibabaw sa face value, sa face value sa katrabaho ko. Kasi mostly ng katrabaho ko is bald talaga. Mas bata pa sa akin, 33, as in bald na talaga. Yung isa naman 35, bald din. Tapos nakasalamin pa. So inferior talaga yung genetic dahil nakasalamin, malabo mata. Kaya yung 20 anyos na Pinay, kahit ano iutos ko sa kanya, sinusunod niya ako. Minsan nga nagkukusang loob eh. Saan mo ako ilalagay? Ganyan. Parang kagaya kahapon, ganun. Tinatanong niya ako. Ganun sila, submissive sila pagka attracted sila dun sa lalaki. Na ano, pero para rin ako si Ayana Koji eh. Kinakalkula ko muna bago ko i-shoot eh. So, hindi naman ako, pangit din naman yung super bagal. Kasi pag super bagal, nagfe-fade yan eh. Nagfe-fade yung trip nila. Pero na lang talaga kung talagang gustong gusto ka nun at wala na siyang option. Wala siyang rotation o roster. Which is na-experience ko yun dati sa katrabaho ko. Kahit na 1 taon na, gusto niya pa rin talaga ako. Kasi walang dating apps dati. Walang mga social media age na Instagram gaano, mga ganyan. So talagang kung sino lang yung talagang pogi dun sa lugar na yun, sa trabaho, dun lang sila ma-attract. Tapos wala sila ganong option. Eh ngayon kasi, SOCMED na tayo, boy. SOCMED na tayo. Marami na nag-hit sa kanila. So sawang-sawa na sila sa average looking guy. Normal na yan. Hindi na nila inaano yan. Kaya nga yung kay Koy Koy, dinidisregard nila yan eh. Sa mga podcast. Tsaka ibang mga content creator din. Downplay nila yung kahit sila Soy Army, hindi nila binabanggit talaga yung looks talaga kasi nga gusto nila na sa kanila mapunta yung mga babae. Pero kung titingnan mo, kahit yung mga ini-interview nila, walang genuine desire sa kanila eh. The fact na maligalig sila, ibig sabihin, friend zone lang sila. Kasi kung alam ko yung attraction eh, tahimik lang yung babae, hindi sila yung masyadong maligalig pagka na-attract sa'yo. Kasi ang magiging state ng babae is passive pagka attracted siya sa'yo. Eh, yung mga babae ni Soy Army, tsaka yung sa podcast na wala maliligalig. Minsan nga yung iba sabatero pa, bastos, di ba? So, dun pa lang talaga, nagpapatunay na ang treatment talaga base sa looks. Hindi sila nire-respeto kahit na marami na silang pera. Eh si Leonardo DiCaprio, wala nga siyang ginagawa, mag-exist lang kahit di na nga siya magsalita eh. Mag-exist lang siya eh, re-respetuhin pa rin siya dahil sa itsura niya. Eh, yung mga nagsasabi dyan ng pera-pera labanan. Totoo, kung metabox ka, tsaka normie yung mukha mo, pera-pera talaga labanan. Which is yun yung promote nila. Pati yung game, isa pa yan, debunk ko yung game na yan. Alam mo yung game na yan, di ba personality daw. Yung mga, wag ka magsasabi ng totoo, mga ganyan. Kaya yung sinabi nila, just be yourself. Applicable lang yan sa pogi.
pagka normie ka, gagamit ka ng game, gagayahin mo yung mga Dark Triad na yan, yung mga kabullshitan, tapos yung mga 48 Laws of Power, gagayahin mo yan. Sa pogi, putya, kahit magpakasim pa yan, magbigay pa yan ng flowers. Sweet! Sweet! Kung mag-beta box pa yung pogi, tangina. Itong trip ko, sweet tong lalaki na to, galante. Oh, pagka gumawa nun, normie tsaka below average yung itsura, putang ina, simp ka boy, simp. Tangina mo, simp ka. Mumurahin ng kapwa lalaki, tangina ka, simp ka, simp. Pero pagka pogi gumawa nun, nag-beta box yung pogi, galante. Nagbigay ng flowers sa chocolate, sweet. Yung propose ni sino ba to nag-propose? Would you be my girlfriend? Ginawa ni Richard Rivero yan, Ginawa ni yun. Tapos sasabihin nyo, simp? Wala nga nagsabi sa kanya na simp eh. Nakakatawa yun, di ba? Promise, wala akong nakitang nag-comment ng simp. Kasi nga, nire-respeto yung looks niya. Yun yung proof. Lumuhod pa si Gago. Walang nagsabi. Sabi ng mga babae, yan yung tipo kong ideal guy ko. Sweet. Yan yung sinasabi ko. Kasi nga, ang treatment ng tao is base talaga sa looks. Kaya yung alpha mindset daw, ulul, hindi mindset yung alpha. Ang alpha is best genetic na makikita ng babae. Best genetic. Yan yung mga dominant genetic. Ibig sabihin, pogi, matangkad, wide shoulder, hindi patpatin. Kahit naman payat ka, makikita pa rin naman yung frame mo eh. Kuwari, 18 ka pa lang hanggang 25. Hindi ka nagbubuhat, hindi mo na ma-maximize yung genetic potential mo. Kita pa rin sa frame mo yan na wide talaga yung shoulder mo. Merong ibang lalaki, bagsak yung shoulder, which is talagang unattractive talaga. Kagaya ni Destiny. Kahit mag-gym yun, gano'n na talaga yung frame nun. Mukha talagang binabae. Hindi wide shoulder. Genetic din kasi yan eh. So yan yung mga strong independent women. Nako. So, plus economy, plus social media age. Nako, independent na kami. Hindi na kami aasa sa lalaki. May nalimutan silang sabihin pa doon. Ito, grand finale to. Hindi na kami aasa sa lalaki na pangit. Hindi na kami aasa sa lalaking average. Yun yung nakalimutan nila sabihin eh. Strong independent women. Ang totoo laman nun, strong independent sila sa beta box na normie, beta box na pangit. Yun lang naman yun eh. Tapos biruin mo, sila Koy, yung mga iba pang content creator dyan. Tingnan mo kay Boy Tapang, di ba? Normie yun, normie. Ganon din, wala rin nagtatagal sa kanya kasi nga ginagamit lang siya for content lang talaga. Tapos sasabihin nyo na maraming na-attract na Malamang nga, baka nga hindi pa binigyan ng SEX yun. Kaya nga sinabi ni Makagago, alam mo, Boy Tapang, siguraduhin mo na susulitin mo yung pakikipagrelasyon. Ibig sabihin susulitin, SEX niya. Kasi meron nangyayari nun. Kasi nga, di ba, babae nagko-control ng kondisyon sa relasyon. Walang relasyon naman nangyayari kung walang go signal ng babae. Meron nga iba may relasyon pero walang SEX. Para sa akin, hindi relasyon yun. Hindi relasyon yun. Walang SEX, hindi relasyon yun. So, paano? Yun lang. Sige, peace.